Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Magmamay ko lang kasi nalobat yung natin, yung lapel. Para akong bumibili doon. And tinan mo nga yung katabi mo, batiin mo nga ng good morning. Itong magandang morning niya. Maganda ba morning ng katabi mo? Kasi medyo masakit itong pag-uusapan natin ngayon eh. Kaya pinapacheck ko sa iyo kung kakayanin ng katabi mo. Kakayanin kaya ng katabi mo? Kasi ito na yung conclusion ng Matthew chapter 16. At ito na yung isa sa mga pinakamabigat na words ni Jesus. And one of the things na kahit ako po nung nagpapastor na ako noon, pero nung naunawaan ko siya ng totoo sa buhay ko and I decided to do it, napakabigat po nitong verses na to. Sobrang bigat niya. And meron na pala akong konting announcement na andyan na nga po pala yung pakita mo nga yung ating libro. Ayan. So kung meron po may gusto ng discipleship book natin, and yun po yung ginagamit niyo po kay Julian. Kay kapatid na Julian. Ayan, 100 lang po yan. Yung first batch. Dadagdagan ko sa kasunod kasi napuyat ako sa pagkagawa. Hindi mo. So parang meron po kayong copy. Yan po ang ginagamit natin sa sa discipleship po natin. Meron po tayong manual. Andiyan na po nakakompile na lahat. And punta na lang po kayo din mamaya sa tindahan ni Julian. Doon sa gilid. Tindahan, parang tindahan yun. Kitinda sila ng mic, ng libro, kung ano-ano sa gilid. So bago po tayo magpatuloy, alam po nasa Matthew chapter 16 na po kayo, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Lord, we thank you sa araw na ito, Panginoon, sa kabutihan mo. At o Diyos, sa mga salita na ito, Panginoon, na iyong itunuro 2,000 years ago. Nawa, Panginoon, the same message that they received habang kausap mo, Panginoon, ng iyong mga disipulo may be the same message that we receive today in the name of Jesus. Panginoon, ngayon I rebuke the spirit of blindness, of spiritual blindness sa bawat isa sa lugar na ito. Kung hindi ang bawat salita na ito ay tumanim sa amin hanggang sa kailaliman ng aming mga espiritu at maisa pamuhay namin ito, may our lives be transformed by the renewing of our mind in Jesus' name. Amen and amen. So kung nandiyan na po kayo, Matthew chapter 16 verses 24 hanggang 28. So, lahat po ng pinag-usapan natin na nakaraan has been building up papunta dito sa passage na to. At ngayon pong Sunday na to, sa mga Kristiyano na sumusunod sa calendar, nag-celebrate sila ngayon ng Palm Sunday. Tama po? So, tayo, hindi naman tayo sumusunod sa calendar, but we still remember kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. Pero pasensya na kayo, wala po tayong Palm Sunday message ngayon tungkol sa palaspas. Pero titingnan po natin mamaya kung ano yung connection. Kasi alam niyo, mas mabigat pa ito kaysa sa palaspas na sinasabi natin. Kasi ito ay papunta na sa cross. Naalala niyo po nakaraan, si Jesus ay sinabi niya sa mga disciples niya mismo na darating ang panahon na siya ay kailangan mahirapan at mamatay sa krus. Ngayon, nandito po tayo. Ang title po natin ngayong umaga is called Follow. Sabihin mo nga sa katabi mo, Follow. Sige, laksan mo. Sabihin mo, Follow. Follow. Yan. Okay, and basahin po natin Matthew chapter 16, verses 24 to 28. Sabi po dyan, Then Jesus told His disciples, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. I-highlight niyo po yung verse 24. Okay? For whoever would save his life would lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. So ngayon, gusto ko po na maunawaan nyo na ang pagsunod kay Jesus, ito po yung topic natin ngayon it's called Follow, pagsunod kay Jesus. Kasi maraming mga tao na ina-admire si Jesus. Tama po? Maraming mga relihiyon na ina-admire si Jesus at itinataas siya.
at humahanga sa mga turo niya, humahanga sa mga ginawa niya. Pero alam niyo po, magkaiba kasi yung pag-admire kay Jesus from a distance sa totoong pagsuko ng buhay sa Kanya. Yung pag-surrender ng buhay sa Kanya, completely. Sabihin mo nga sa katabi mo, completely. Yung surrender na yun ng buhay kay Jesus completely, magkaiba yon sa ina-admire mo lang siya. Kaya ngayong umanong ito, gusto po natin i-evaluate kung nasaan katatayuan ba tayo ng relationship natin kay Jesus. Ina-admire ba natin siya? Kilala ba natin siya? Yes, kilala natin siya. You're the Messiah, the Son of the Living God. Pero ang tanong is, sinusuko mo ba yung buhay sa Kanya? Kasi ang pagkaunawa sa identity ni Jesus ay hindi natatapos sa proclamation kung sino siya. May kadugtong po yun ay ang pagsunod sa Kanya. Amen? Doon po tayo pupunta ngayon. And alam po natin, Palm Sunday ngayon, na sineselebrate ng iba natin mga kapatid. Okay? Ang mga crowd ng Palm Sunday in the Bible, welcome nila si Jesus as King. Namamadaanan po natin yan soon in the book of Matthew. Ang ginawa nila, inilay down nila yung mga branches sa dadaanan ni Jesus. Sumisigaw sila ng papuri sa Kanya. They shouted, Hosanna. Tama mo? So, they celebrate... Hey Ella, your iPhone is sufficient charged. Unplugged it now. Na nandoon, they misunderstood the kind of king that He is. Hindi nila naunawaan kung anong klaseng hari ba si Jesus at kung anong klaseng kaharian ba yung i-establish niya. Gusto nila ng hari na ililigtas sila sa bayan, sa oppression ng bansang Roma. Okay? Pero hindi nila nakita na si Jesus ay ililigtas sila hindi sa oppression ng mga dayuhan kung hindi sa kasalanan. Gusto nila ng corona, they wanted the crown ng walang krus. Ito yung issue natin noong nakaraan pa. Even with Peter, even with the disciples. Gusto nila ng crown, gusto nila ng hari, gusto nila ng kaharian without the cross. Pero with Jesus, una pong nangyari yung cross bago yung crown. Una siyang namatay at nagmamatay para sa atin. Okay? And in Matthew chapter 16, Jesus is making His point very clear. Malinaw na malinaw po, hindi sapat na i-recognize lang natin si Jesus. Hindi sapat na i-recognize lang natin siya na Diyos na meron tayong label na Christian. Na may nakalagay sa bio mo sa Facebook, saved by grace. Ano ba mga nakalagay sa bio niya sa Facebook? Ano mga nakalagay sa, ibang may verse nakalagay? Genesis 1:1. Meron ba nilalagay? Ano ba yung sinasabi ko sa kanina nakaraan na ano? A man who was once demon-possessed. A man who was once demon-possessed. Saved by Jesus. Hindi sapat na may label lang tayo na, Kristiyano ko, si Captain Ito, Kristiyano kasi yan. Tapos sasabihin sa'yo, Kristiyano ka pa naman. Di ba? Hindi kasi sapat na label lang yung meron tayo. It is not enough to just celebrate Jesus. Ang tanong po natin ngayong umaga is, will you follow Him? So kung nag-notes kayo, isulat niyo po yun as a personal question. Tanong hindi sa katabi mo, okay? Tanong sa sarili mo mismo. Hindi sa nanay mo, hindi sa kapatid mo, hindi sa katabi mo, hindi sa kaibigan mo. Tanong ito ngayon para sa iyo. Will you follow Him? Will you follow Jesus? At kung babalik po tayo, pasok pa po tayo sa ating mga points. Point number 1, madali po itong matandaan. Point number 1 is deny yourself. Pakahuli nga si Calboy. Officially ko na pinalitan yung pangalan niya. Minana na niya yung pangalan ng Calboy. So number 1, deny yourself. At babalik po tayo sa verse 24a. 24a, kasi yung tatapusin natin doon sa deny himself. Sabi ni Jesus, then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself. Okay, may mga keywords po dito. Unang gusto kong mapansin ninyo is the word anyone. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Jesus ay walang pinipili. Okay? Kahit yung mga tao na akala mo wala nang pag-asa, na akala mo, si ano kasi, si
ganyan, hindi na magbabago yan, adik yan eh. O si ganito ganyan, babaero yan. O kaya si ganito ganyan, ano yan eh, basagulero yan. O ganito kasi yung religion yan eh. Ano yan, doktrina na yan. Wala pong pinipili ang gospel, okay? Ang sabi ni Jesus, if anyone, sabihin mo kasang tabi mo, anyone, kahit sino, if anyone would come after me, gusto ko pang pangalawang word na pansinin nyo is the word come after. Ito yung word na tinutukoy dito na sinasabi natin, na sa topic natin sa called, the word that is called follow. Okay? Come after. Pag sinabing follow, hindi po ba ngayon sikat yung salitang follow eh. Kasi sa social media, lagi mo makikita yung word na follow, eh, di ba? Sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, anong hinihingi ng mga ng mga vloggers, mga vloggerist. Anong hinihingi nila ng mga YouTuber? That you like and follow and subscribe. Di ba? Humihingi din sila na maging follower ka nila. Ibig sabihin, lahat ng pinagsasasabi nila, pagka may sinabi silang bago, may in-upload silang bago, ikaw ang unang makakakita kasi, ano ka? Follower ka. Tama? Pag may pinost silang bagong picture nila, maganda man yan o hindi, ikaw ang unang makakakita. May sinabi silang bagay na kahit salungat sa paniniwala mo, una ka pa rin makakakita kasi naka-follow ka. Tama? Ano ba mga pinafollow niyo sa Facebook? Ako yung mga pinafollow ko yung usap mga kabeker. Kilala niyo yun? Taluan ko kayo ngayon, pagluto ng pandesal, gamit ang kaldero. Mga ganun lumalabas sa akin eh. Tsaka ngayon, ini-invade na yung Instagram ko ng mga AI na pusa na may dalang racket eh. Mga nag-iispadahan na pusa. Ewan ko, ba't ganun yung mga lumalabas? Siguro dahil pinapanood ko sila. Pansinin niyo kung ano yung lagi niyo nakikita, yun din yung binibigay ng social media. Tama? Kasi ang nakikita ng algorithm ng social media, interested ka. Tama? Pag nakita niya, mapansin mo, nung nakaraan, medyo kami, parang suspicious na yung Google eh. Kasi nag-uusap lang kami nung nakaraan ng aking asawa, ng aking magandang asawa, na masama ang pakiramdam, pag-pray niyo po siya. Nag-uusap lang kami ng RB, ang ganda ng ang gusto kasi namin ng farmland eh. Gusto namin ng farmland. Kaya parang suspicious yung yung ads ng Google. Mamaya, sinasuggesta na kami ng mga lupa. Napansin niyo yun? Parang may isip mo, parang gusto ko ng tablet. Maya, pag nag-scroll ka ng sinasuggestan ka na ng Shopee, parang nakikinig sa'yo yung yung social media, no? Yung cellphone mo parang pinapakinggan ka, parang suspicious eh. Kasi parang naisip ko lang na gusto ko ng ganito, mamaya, bakit dito na to? Yung pag gusto mo ng kotse, mamaya puro kotse na yung lumalabas. Iba, Toyota sila, Toyota Dipang, iba-iba na yung lumalabas. So, what I want you to know is that because gusto nila na i-follow mo sila. Para pagka mayroong bago, may sinabi sila, ikaw ang unang makakakita. Pero, yung salitang follow, it is a lot more deeper than that. Mapapansinin nyo, tignan nyo to pansinin nyo, kung ano yung uso sa mga tao na pinafollow nyo, na-influensyan kayo. Tama hindi? Anong uso ngayon? Diba hindi ko na kailangan i-elaborate? Ako, praise God, salamat sa Diyos. Kahit isang beses wala pang dumaan sa feed ko na hawak mo ang beat. Kaya hindi ko alam ano yun eh. Hindi ko alam yan eh. Ilalabas ni Kuya ni Pastor Sean yung niya. Merong video si Pastor Sean eh. Kasi puro pusang nang dumadaan sa akin. Kaya hindi ko alam kung ano yun. Okay, pero ano ito mga kabataan, nung last na AYJM namin, wala silang tigil. Di ba nung nakaraan, also yung anong tawag doon? Yung bola na dalawa. Tapos paglabas mo, parang walang kapayapaan ang bansang Pilipinas. Kasi kahit saan ka umikot, ano yung tawag doon? Dato lang to. Tama? Kung ano yung umuuso sa social media, nai-influensyahan kayo. Kapag ka kayo sumayaw ng hawak ng beat, mamaya yung mga yun din nyo, o kahit yung mga nanay ninyo, masayaw na din. Bakit? Kasi pinafollow mo siya, nai-influensyahan kayo. Tama? Tama, hindi po tayo nagsisinungaling. Kasi
Kung ano yung pina-follow mo, what you follow, what is feeding you, it will influence you. Tama? Kaya ang sabi ni Jesus, if anyone would come after me, kung gusto mong maging tagasunod ni Jesus, merong mga requirements na nakalagay dito. Kasi yung sinasabi natin that we are disciples, tama? Hindi ko kayo disciple, I am just mentoring this church, I am just pastoring this church, pero disciple po kayo ni Jesus. Okay? So kung gusto nyo maging disciple ni Jesus at gusto nyo maging follower niya, para ang lumalabas sa social media ninyo ay nag-share kayo ng salita ng Diyos, ang ginagawa nyo kapag may kausap kayo, ang influence mo ay ang Bible, at ang mga tao na kapaligid sa iyo ay nai-influensyahan mo din ng salita ng Diyos because you are a follower of Jesus. Ngayon, ang sabi ni Jesus, kung gusto mong maging tagasunod niya, hindi katulad ng pina-follow natin sa social media, madali lang eh. Pag kinlik mo yung follower ka na nila. Tama? Pag kinlik mo yung follow, pag may sinabi silang influential, influence ka na agad. Ngayon, pagdating kay Jesus, meron itong requirement sa Jesus sa mga followers niya. Hindi like, subscribe, and share sa Bible. Though maganda na nakasubscribe ka sa Bible, malagi yan yung binubuksan mo at hindi yung cellphone ninyo na kung ano na pinapanood natin. Sorry Lord, puro pusa ang pinapanood ko. Yung algorithm ko halo eh. Pag-scroll ko na ganyan, John Bevere, yung bagong libro niya, mga preacher. Pagbaba, may nag-ispadahan na yung pusa. So masakit din sa ulo mo gano'n yung social media, kaya ginagawa ko, nagbabasa na lang ako ng libro eh. O kung meron po sa inyong interested magbasa ng libro, magsabi po kayo sa akin, sasandad ko kayo ng PDF. Kung hindi nyo alam kung saan magsisimula, sasandad ko kayo ng libro, magbasa po kayo para hindi tayo puro kalokohan ng pinapanood. Okay po? So, ngayon, yung point number 1 natin, nakalagay dyan, deny yourself. So, the first requirement of being a follower of Jesus is denial. Sabihin mo sa katabi mo, denial. Anong sa ano lang din to eh, sa ano ba yun, sa pagmamahal, sa relationship sa opposite sex natin. Ano ang unang stage daw? Sa denial din, di ba? Di ba? Di ba nalala niyo si Reyna Lynn nakaraan? Pag niloloko sila. Hindi naman. Di ba? Ganun siya. Tatanggi niya na, pero maya-maya, mahuhuli mo sila na magkasama na. So, denial. Same thing. Tama na. Denial. At alam niyo po, yung denial na to, hindi ito denial na pagtanggi, okay? Hindi katulad nun. Ang dinedeny po natin dito, yung sarili natin. Okay, paano yun? Hindi self-improvement. Tingnan niyo ha, kabaliktaran ng denial ng self-improvement. Kasi kapag ka nasa relihiyon ka, dito ko mo makikita that you are in a religion. And hindi relationship kay Jesus ang focus mo. Ang focus ng religion is self-improvement para maging follower ka ng Jesus. Anong sasabihin nila? Pagka sinabi mo na, nandito ako sa ganitong church. Sabi mo, church ka pa. Ba't ganyan pa din ugali mo? Di ba? Bakit ganyan ang ugali mo? Ibig sabihin, ang requirement nila, para masabi na part ka ng ganitong religion, ng ganitong movement, ng pagiging isang Kristiyano, is ano? Self-improvement. Kailangan mabait ka. Kung may katabi ang mabait. Hindi po. Minsan, pagtulog, di ba? Bakit pagkain? Minsan, pagtulog. Mabait po yan. Mabait yung anak ko. Ganyan sa akin dati si nanay. Kapait ng aking anak. Hindi niya alam. Biglang may magsusumbong sa kanya. May hinabol ako na ba na kaklase ko. Muntik ng masagasaan. May hinulog ako sa tulay. Diba? May hinagisan ako ng hagda. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yun. Okay? Yung self-improvement. Kasi hindi natin kaya yun. Yun ay mangyayari sa buhay mo, pero bunga yun ng pagiging disciple ni Jesus. Hindi yun yung requirement. Okay? Kasi baka sabihin nyo, hindi. Gano'n naman pala, pastor. Okay lang pala na hindi kami mag-improve eh. Hindi. Okay? Ang sinasabi ko, hindi yun ang requirement. Yun ay bunga ng pagsunod kay Kristo. Yung pagiging mabuti, ayoko nang mabait lang eh. Gusto kong mabuti, di ba? Yung pagiging maayos na tao. Yung pagiging matulungin.
Yung magiging mapagbigay, hindi yun requirement ng pagiging Kristiyano kasi kung requirement yun, walang tatama sa atin kahit isa. Tama po? Kasi dumadating ang panahon, minsan nagiging madama tayo. Tama? Dumadating ang panahon, minsan masama ang ugali niyang katabi mo. Tingnan mo nga. Minsan pag inaatake yan ang lumang buhay niya, iirapan ka yan. May sasabihin niya na pupunahin niya sa'yo na toxic. Alam niyo yun? Alam niyo yung 5-second rule? Para matulungan natin yung iba dito. Alam niyo yung 5-second rule? Kapag ka ang kapatid mo ay hindi niya kayang baguhin, in 5 seconds yung napansin mo sa kanya, huwag mong sabihin. Diba, nakita mo yun? May dumi ka dito. Kaya niyo ba tanggalin yun in 5 seconds? Hindi. Yung nasa mukha? Tinigay niyo. Wala na yun, di ba? Kapag sabi mo, ay, itong tabaho mo ngayon. Kaya niya bang baguhin in 5 seconds yun? Huwag mong sabihin. Okay? Toxic trait yun. Napansin mo, ay, ba't ang payat mo ngayon? Kakain ka nga. Siguro pinapabayaan ka ng asawa mo. Kaya niya bang baguhin niya? Sige. Papatabay ko yung sarili ko. Okay? Yun ay bunga ng pagsunod kay Kristo. Okay? Pero tinuturo ko din po sa inyo ito ngayon para hindi tayo maging toxic church. Diba? Kasi yun eh. Hindi po yan, parte kasi yun ng kultura natin eh. Tama? Tama? Parte ng kultura natin yan. Meron pang isang sikat eh, yung ano, uy, kailan ka mag-aasawa? Diba? Ay, teka lang po, hanap lang ako ng asawahin. Hindi naman yung mababago agad yun. Okay, yung mga ganun huwag natin pansinin. Okay, huwag mong problemahin yung problema nila. Hindi kasi yan self-improvement. Okay, ngayon, pasok tayo sa sinasabi natin ngayon, self-denial. Ito yung pinag-uusapan natin eh, self-denial. Pag sinabing self-denial, una, hindi ka na nabubuhay sa sarili mong authority. Pwede mo ilagay dyan, Harms, yung bullets ko. No longer living as your own authority. Ibig sabihin, sa buhay mo, hindi na ikaw ang nasusunod. Tama po? Mahirap na agad. Kasi nung nakita ko tong verse na to, marami akong gustong gawin na alam kong ayaw ng Diyos. Marami akong gustong gawin na alam kong ayaw ng Diyos. Tapos ngayon, Jesus is saying na kung gusto niya na maging totoo akong disciple, I have to deny myself. Ibig sabihin, hindi na ako yung authority sa buhay ko. Ibig sabihin, may mga bagay na gusto kong gawin na iba yung gustong gawin ng Diyos. Pero alam niyo po, napatunayan ko, mas maganda ang plano ng Diyos palagi. Amen? Pangalawa, no longer placing your desires above God's will. Ito din yun. Ibig sabihin, may mga bagay na gusto ka, pero ang kalooban ng Diyos ay iba, hindi mo siya pwedeng gawin. Kasi kapag ka ginawa natin, magpapaikot-ikot lang tayo and you will live in disobedience to God. At mahirap po itong gawin. Pangatlo, it means no longer treating your life as your own possession, even your own life. And may I just remind you na sa number 1 pa lang po tayo ng requirement ng pagiging follower ni Jesus. You have to forfeit your own life. Ibig sabihin, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka na para sa Diyos. Alam ko po, madali yun isulat, madali yun sabihin. Pero maniwala po kayo sa akin, mahirap ito maintindihan. That is why my prayer today is for the Holy Spirit to help everyone sa inyo na nandito ngayong umagang ito to understand this fully. Kasi madalas, pinagpapalit pa rin po natin ang Diyos. Imbis na siya yung masunod sa buhay natin, tayo pa rin yung nasusunod. Imbis na kapag meron tayong kailangan pagdesisyonan na isang malaking bagay o kahit maliit, imbis na ikonsulta muna natin sa Diyos at manalangin muna tayo, ang una natin gagawin, hanapan natin ang solusyon. Guilty po kami dito ng mga tao na problem solver. Lalo na po kami mag-asawa kasi yun po yung kami nabuhay in problem solving. Pero minsan may mga panahon na hindi lahat ng bagay kaya mong solusyonan. Tama po? At nakakalungkot, darating ka sa ganitong mga problema na wala nang solusyon, tsaka mo lang maaalala ang Diyos. When in reality, you have to remember first na hindi ka na nabubuhay ng sarili mo. Lord, meron po akong pagdidesisyonan. May kailangan akong gawin. Ano po yung plano nyo? Mananalangin ako, mag-fasting ako,
Magbabasa ako ng Biblia, hindi para paliin kung ano yung gusto gawin ng Diyos, kung hindi para maging aligned yung buhay ko sa kung ano yung plano ng Diyos para sa akin. So kung ano yung disenyo niya sa akin. Okay? This is self-denial. To deny yourself is to say that, Lord, my life is not mine. Hindi na sa akin ang buhay ko. It belongs to you. It belongs to Christ. Anong sabi ni Apostle Paul? It is not I who lives in me, but Christ who lives in me. One of our heroes in the Bible, sinusundan natin ang mga turo sa kanya ng Panginoong Jesus, Apostle Paul. Hindi na siya nabubuhay sa kanya, hindi ang Panginoong Jesus. And ito pong mensahe na ito ngayon, alam niyo kung bakit mabigat ito para sa inyo? Because it confronts the face of modern Christianity. Kasi ano ang modern Christianity? Ano nangyayari sa panahon natin ngayon? Sa Christianity ngayon, dinadagdag na lang si Jesus sa buhay natin. Dinadagdag na lang. Anong itsura niya? Atin ka ng church kasi bakit? Meron kang gustong hingin sa Diyos. Meron kang pabon na hihingin sa Kanya. Baka meron kang project na gustong makuha o naghahanap ka ng trabaho na bago, wala ka ng pambayad sa ganito, sa ganyan. Kaya ka umatid ng church kasi may gusto kang makuha sa Diyos. That is just adding Jesus into your life. Anong totoong Christianity? Real Christianity is ang Diyos ang mabubuhay sa buhay mo. Hindi siya idadagdag sa buhay mo kung hindi siya mismo yung magiging buhay mo. Kapag dumating yung panahon na meron ka o wala ka, you still follow Him. You still profess that He is the Christ, the Son of the living God. You still live as a disciple. Meron o wala. Ito yung nami-misunderstand natin sa Philippians chapter 4 na nakalagay doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Nakita ako, vlogger nito nakaraan. Fitness vlogger. Nag-share lang salita ng Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Tapos may nakikita ako mga kaibigan ko. Gusto ko rin maging ganyan. Nakakatuwa. Anong mali? Mali yung konteksto ng paggamit ng verse. Bakit sinabi ni Apostle Paul that I can do all things through Christ who strengthens me? Anong tinutukoy niya doon? Ang tinutukoy ni Apostle Paul is contentment. Kasi titingnan mo, yung immediate context, yung katabi niyang verse, ang nakalagay doon, alam ko na ang sikreto. Meron man siya o wala, namumuhay man siya ng meron, ng sagana o salat, kaya niyang gawin ang kahit ano dahil kay Kristo. Ibig sabihin, it is about contentment, hindi ito about kaya mong gawin kahit ano. Tama? Ngayon, it confronts modern Christianity. Kasi, kailangan natin makita that it is supposed to be, ang itsura being a disciple is si Jesus ang mabubuhay sa atin. Gusto ko po itong paulit-ulitin sa inyo kasi mahirap talaga itong maintindihan. Madali itong marinig, madali itong maalala. Pero yung i-apply mo na siya sa buhay mo, mahirap na po yun. Anong sabi ng Romans? You have to be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, kailangan ito munang tumanim sa isip po ninyo. Na ang pagiging disciple ni Jesus is siya ang nabubuhay sa atin. I have struggled many nights with this passage nung tinatawag ako ng Diyos na isuko yung buhay ko sa Kanya. Maraming kailangan isuko, maraming kailangan bitawan. Maraming bagay na ine-enjoy mo dati, pero ayaw ng Diyos at alam mo kasalanan, kailangan mo silang bitawan. So first is denying yourself. Ang modern Christianity kasi sumusunod lang kay Jesus dahil convenient. Convenience. Pero ang sabi ni Jesus sa atin, you have to deny yourself. So ang tanong ngayon ulit, at isulat niyo sa inyong mga notes, at i-highlight niyo, who is in control of your life? Who is in control of your life? Sino ang may control sa buhay mo? This is the question in point number 1 na kailangan mong tanongin sa sarili mo. And number 2, take up your cross. Nandun pa rin po tayo sa unang verse 24b. Take up your cross. Diba? Whoever wants to be, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross.
Alam niyo po, ang very interesting here, it is because pangalawang beses sinabi ni Jesus yung cross sa mga disciples. Nung una, umalma si Peter. Tama po? Ngayon, sinabi ni Jesus, tingnan niyo ha, si Jesus, hindi pa siya naipapako sa krus habang sinasabi niya to. Sinasabihan niya na yung mga disciples niya na you have to take up your cross. Kung ikaw disciple ni Jesus, sa panahon na hindi pa siya ipinapako sa krus, hindi mo ito maiintindihan. Pero sa atin, na alam natin na si Jesus ay naipako sa krus, and nung bumabalik na yung mga realization sa mga disciples after ipako si Jesus sa krus, at namatay siya at nabuhay muli, naunawaan nila kung bakit sinasabi ni Jesus to. At ang sinasabi po dito is, alam niyo po, in the 1st century AD, 2,000 years ago, ang cross ay hindi simbolo ng Christianity. Hindi ito simbolo ng Christianity, kinuha lang natin ito kasi very special siya sa atin. Pero ang cross ay simbolo ng torture in 1st century AD. Kamatayan. Mahilig ako sa mga sa mga medieval na palabas. May napanood ako isa na for 1 mile, 1 milya, doon sa kalsada, maraming nakapako sa krus. Sunod-sunod, madadaanan mo pupunta dun sa city. Bakit ipinapako sa krus ang isang tao? Dahil siya ay kriminal? Dahil siya ay may nagawang kasalanan? Yun ang parusa sa kanya, pinahirapan siya, ipapako siya doon. Mahirap na klaseng torture to kasi ang pinapako sa krus, hindi nila pinapako sa krus, patay na. Ipapako ka sa krus dahil buhay ka pa para mahirapan ka hanggang mamatay ka. Nakabilad ka sa araw. Karamihan sa kanila, walang damit. Lahat ng taong dumadaan nakikita yung kalalagayan mo. Wala kang pwedeng itago. Kasi nakabuka yung kamay mo. Tama? Hindi ka pwedeng magtakip. Kasi nakabuka yung dalawang kamay mo, yung paa mo nakababa. At pwede kang makakita, halimbawa kasi na-intention ka na ipako ka sa krus. Dahil may kasalanan kang ginawa. Pag dumaan yung mga kakilala mo, maaaring maawa sila sa iyo. Pero paano pag dumaan yung mga kaaway mo? Imagine, lahat kayo dito sigurado meron kayong mga kaaway. O meron mga tao na hindi naman kayo magkaaway pero hindi rin kayo friends. O yung mga medyo nagkakagirian nyo once in your life. Paano pag nakita ka nila nakapako ka sa krus? Tapos unti-unti ka nang namamatay. Imagine yourself in that cross. Nasa daanan ka, dumadaan yung mga tao, nakikita ka nila. Nakikita nila yung kahabalan mo, nakikita nila yung kahiyan mo, nakikita nila na pinarusahan ka dahil meron kang ginawang kasalanan. And may I just remind everyone that this is the face of Christianity. Kasi totoo na dapat ikaw yung nakapako sa krus na yun. Dahil makasalanan tayo. Tama? Kung ang requirement sa pagpasok sa langit, sa kaharian ng Diyos, sa paraiso, ay perfection, lahat sa atin dito babagsak. Dahil ikaw, lahat tayo dito, ako, lahat tayo may ginawang kasalanan in our lives. Kung kailan man yan. Tama po? Meron ba dito walang kasalanan? Pwede kayong lumapit kay kapatid na Clara, si atin niya kayo sa langit. Meron siya diyang screwdriver. Ihatid niya po kayo. Pero wala, hindi po ba? Lahat tayo nagkasala. At lahat tayo deserving na ipako sa krus. I myself, I can testify na ako deserve ko na ipako sa krus sa lahat ng ginawa kong kasalanan sa buhay ko. Ako yung dapat nakabuka. Ang mga kamay, at exposed ang kahiyan, exposed ang kasalanan, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, inako yun ng Panginoong Jesus para sa iyo. Siya yung nabako sa krus at umako ng kahihiyan. Kasalanan na dapat ay para sa iyo. Siya yung pinagtawanan. Siya yung pinahirapan. Hindi siya basta ipinako agad sa krus. Pinahirapan mo na siya. At siya mismo ang nagbuhat ng krus na yon, paakyat bago siya ipako.
Napakaganda nito na pag-usapan natin kasi papasok tayo sa Holy Week eh. Hindi naman tayo nag-celebrate, hindi naman taon-taon namamatay si Jesus. Okay mo? Katulad ng paniniwala, hindi naman po taon-taon namamatay si Jesus. Pero, i-spend din natin yung time ng Holy Week na alalahanin natin kung anong ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Kasi dapat ikaw yung nakapako doon. Dapat ako yun. Pero dahil mahal ka ni Jesus, hindi niya hinayaan na ikaw yung mapahiya. Hindi niya hinayaan na ikaw yung masaktan at masugatan at mabilad sa araw at pagtawanan ng mga kaaway mo. Inako niya na yun para sa iyo. Ngayon, ang sabi ni Jesus, because I did these things para sa iyo. Naintindihan niyo po ba yung weight? Yung bigat ng ginawa ni Jesus para sa atin? Ngayon, ang sinasabi ni Jesus, I have done all these things para sa iyo. Hindi na niya kailangan bumaba dapat ng langit para sa iyo, para sa atin, ng mga kasalanan. Pwede naman yan, gunawin na lang tayo eh. Tama? Bagsakan tayo ng isang malaking dinosaur galing sa langit. Dinosaur, di ba? Baliktad naman, di naman balakaw. Ay iba naman. Bagsakan tayo ng kung ano man sa langit, mamatay tayong lahat, gawa na lang si Jesus ng bago. Pwede naman yan gawin, tama? Pwede rin siyang bumaba dito na para siyang si Superman, na lumilipad. Katulad ng paniniwala ng mga, lumilipad si Jesus. Pero hindi niya yung ginawa. Anong ginawa niya? Pinili niya na isakripisyo ang kanyang sarili. Pamatay sa krus. At kuhanin yung parusa na dapat ay para sa atin, para sa iyo. Para makalaya ka sa kasalanan. Para dumating yung panahon, pag umarap ka sa Diyos, mamaya pag-uusapan natin ng mas malalim yun kasi papasok sa eschatology itong itong passage na ito eh. Pero kung titingnan natin, the instrument of death, the cross, kinuha ni Jesus para sa atin. Ngayon, ang sabi ni Jesus, kung gusto mong maging tagasunod ko, at nauunawaan mo ang ginawa ko para sa iyo, at nauunawaan mo na mahal kita, you have to take up your cross. Ano yun? Ito yung nami-misunderstood ng iba nating ibang mga ng Christianism eh. Na sige, dahil mahal na ako, papapako din ako sa cross. Diba? So, nasa Mindoro kami, ang dami dyan nagpipinitensya eh. Ang problema po doon is, kung pahihirapan mo din yung sarili mo, sinasabi mo na hindi sufficient yung ginawa ni Jesus para kasi kailangan mo pahirapan yung sarili mo. Makasalanan ka, okay, pahirapan ko din yung sarili ko. Kasi gito yan. Hindi eh. Inako na ka ni Jesus para sa iyo eh. Para hindi ka na mahirapan, kasi ikaw pahirapan mo naman yung sarili mo. Kung ako sa Jesus, kakamot ako na ganyan. Ano ba naman ito? Kinuha. Kung naiintindihan talaga natin, hindi mo na kailangan magpapako sa cross kasi kinuha na ni Jesus para sa iyo. Ang sinasabi ni Jesus, na take up your cross. Ang sinasabi ni Jesus is you have to embrace suffering. Amen. Hindi mabuhay na buhay dito na puro suffering, okay? Kasi nagbibigay ang Diyos ng blessing. Okay? Ang sinasabi ni Jesus is you have to embrace rejection. You have to understand that you too will be rejected. Kasi yung Panginoon natin ay na-reject ng mundong ito. When you preach the gospel, kailangan mo expect na may mga tao na mag-reject din sa'yo. But you have to do it anyway. Kasi hindi lang para sa atin yung mensahe, para din sa kanila. Tama po? You have to embrace rejection. Okay lang, kahit reject ka sa kanila, reject ka nila, basta na-deliver mo, na itanim mo yung punla, na-deliver mo yung message sa kanila. Mahal kayo ng Diyos. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ano ba? Yung take up your cross. It is to walk the path of obedience. Walk the path of obedience. Ngayon, in salvation, ang requirement lang ng Lord ay faith. Tama po? Faith and confession. Yung obedience, bunga din yun ng pagsunod kay Jesus. Kung i-require ni Jesus yung obedience, bagsak na din tayong lahat. Kasi kung naman yung katabi mo, yan yung number one pasaway sa Diyos. Lahat tayo yun. Tama?
Kung i-require ng Diyos sa atin yung obedience, lahat tayo babagsak. Lahat tayo pupunta sa impyerno. Hindi po yung requirement. Okay? Yun ay bunga ng pagsunod kay Jesus. Ang nire-require sa atin ng Diyos is to walk the path of obedience. Ibig sabihin, hindi tayo perfect. We try to obey. And we have the capacity to obey dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin and because of the power of the Holy Spirit na nasa atin. Hindi po tayo tinatawag ni Jesus for casual commitment. Ano yung casual commitment? Yung taga-upo ka lang sa church. Okay lang yun kung bago ka. Okay lang yun kung bagong baby Christian ka, 1 year, 2 years. Pero kung tumanda ka na sa church, at tulad ko, di ba? Ako tumanda na ako sa church eh. Ilang taon na ako musikero ng church? 28 years. Nag-birthday na ako. Si Jesus namatay 33. Magda-33 na po ako. Pwede talaga akong ipa ako sa cross anytime. Joke lang. Mag-anak po kami. Huwag mo na, Lord. Naloko ko kasi si nanay eh. Sabi niya, magda-33 ka na. Oo, panday. Si Jesus. Pinako sa cross. 33 din. Huwag naman gano'n. Naglulokang kami ng nakaraan. Diba? Hindi po casual commitment ang hinihingi ni Jesus. Ang hinihingi ni Jesus, kumilos ka sa pinagagawa niya. Take up your cross. Ibig sabihin, take up the cross and spread the good news sa mga tao. Marami po tayo pwedeng gawin dito sa church na to. Pwede ka mag-start ng Bible study, pwede ka sumama sa Bible study, pwede tayo magpakain sa mga bata, magturo sa mga bata. Kami po kaya ngayon masakit ang likod ko, gusto kong makaupo sana, kaso ayaw ko makaupo pag nagsasalita eh. Kasi kahapon, alam niyo po ang schedule namin sa Amplify Worship, nagtuturo po kami 5 churches every Sunday, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, tapos yung 6 p.m. onwards, nandito kami para mag-practice dito. Yung pagising ko ng alas 6, wala na yun. Tapos iniisip nyo paano kami kumakain. Huwag po kayong mag-alala kasi lahat yung 5 church na yun, pinapakain kami noon. Wala kaming kawala. Kaya kami yung sumusuko. Si Clarence Capon first time sumama sa amin. Ayaw na niya kumain ng burger parang nandidiri na siya pag nakikita niya yung pagkain. Kasi imagine 5 church yun, hindi ka makakatakas doon. Kung anong ihain nila, wala kang kawala. Okay? Pero marami po tayo pwedeng gawin dito. Hindi lang, ito, dati, ang maging honest po tayo in City Disciples, ang tingin natin sa ministry, ito lang. Tama? Matuto ka tumugtog, matuto kang sumayaw, pero hindi pala yun. Naunawaan namin ngayon, that is not the ministry. Ngayon, praise the Lord. First time ko makakita ng isang team na kahit yung mga tumutugtog, marunong magturo. Praise God. And these are broken people. Halo-halo, nung nakaraan po, nagturo sa biyaya ng Lord, na-invite po tayo sa Victorious. First time ko nakakita ng ganun. In all my years in ministry. Kasi kapag ka lumalabas, minsan, hiwalay ang worship team sa nagtuturo. Tama? Napunta po kami doon, nag-invite kami, pagtapos sila tumugtog, sila na yung nagtuturo sa mga bata. Sila yung, andun yung drama, andun yung nag-gitarista, andun yung bassista. May kahap silang mga estudyante, sila nagtuturo. Praise the Lord. Ito po yung ginagawa ng Diyos at City Disciples. At ayaw ng Diyos na maiwanan ka, take up your cross. Amen? So kung ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka mag-fit in, madali po yan. Okay? Pero sa mga bago, I just encourage you na ipagpatuloy po ninyo yung mga discipleship groups ninyo. Okay? Kung may nagtuturo sa inyo ngayon, kung meron kayong Bible study, meron kayong sumama lang po kayo ng sumama. Just, ang trabaho niyo po ngayon ng mga bago is to be fed. Okay? Lumalim kayo. Maunawaan niyo yung Bible. Kung meron sa inyo maraming tanong, magtanong po kayo sa akin. I am willing to answer your questions. Kahit gaano kahirap yan, sa biyaya ng Lord, sasagutin po natin. Okay? So kayo mga tanong sa akin, yung mga bakit pinapatay ng Diyos lahat ng mga Amalekita, yung mga ganong mga level, tanong niyo po sa akin. Kasi genocide daw yun eh. Diba? Yan, mga ganyan level ng tanong. Yung mga nagtatanong sa akin nakaraan, mga leader eh. Asan daw ang dinosaur sa Bible? Yan, mga ganyan. Tanong niyo kay Dave. Context side lang nung nakaraan ka, tinanong ko si Dave eh. Sabi ko itanong niya sa teacher niya sa Bible school eh. Sabi, sino ang tao na pinakamalaki yung percentage
ang napatay sa population ng mundo? Ano po ba kayong alam? Di ba? Kasi may sumagot na kalaan, si Genghis Khan daw, the Great Mongolian Conqueror. Kasi kinongkan niya simula Mongolia hanggang Europe. Nakabot siya ng Europe eh. Pero kung titingnan mo kung ilang percent na napatay niya sa buong mundo, 10% lang po. 10% ng population. May kakilala ko 25% ang napatay niya sa population ng buong mundo. Kilala niyo po kung sino? Si Cain. Kasi apat lang sila eh. Si Eva, si Adan, si Cain, tsaka si Abel. Tapos apat na sila, pinatay niya pa yung kapatid niya. So 25% po yung population ng mundo. Kaya di ba, may bago na kayo. Hindi po yung biblical ha, joke lang po yun. Kasi pag binasa niyo yung Bible niyo, marami na silang magkakapatid ng time na yun. Di ba? Binawi ko din. Inventor. Kasi apat lang sila. Hindi po, madami na po sila lang. Okay. Sila lang yung naisulat yung pangalan. Di ba? Kaya sabi ko kay Dave, tanong niya sa prof niya kung paano sasagutin. Okay, so, ano po tayo? Sa mga bago, magpalalim lang kayo. Pero yung mga matatagal na dito, okay, dito tayo magkakatalo. Kung feeling mo mababaw mo pa din, sige, magpalalim ka. Pero kung matagal ka na sa church, hindi ka pa rin marunong magturo. Hindi ka pa rin marunong mag-Bible study, hindi ka pa rin marunong mag-evangelize, meron pong problema sa relationship mo with God. Wala po akong pinapatamaan, pero ang tamaan po ay sana tamaan kayo. Okay? Ano yung tamaan ng bulalakaw? Ng kidlat, kung ano man. Dinosaur. Dinosaur na lumilipad. Pero kung matagal ka na sa church at hindi ka pa rin marunong mag-share ng salita ng Diyos, hindi ka pa rin marunong maghumawak ng Bible study, yung ugali mo, ng bago kang Kristiyano, ganun pa din hanggang ngayon, I am telling you, may problema po sa relationship niyo with God. Hindi niyo po naunawaan. And I am imploring you na bumalik po tayo sa Bible at mag-aral ka ulit. Okay? Dito po sa church na to, malapit na yung graduation ng mga communicators, meron po tayong program about sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sa kasunod po sa batch 2, i-open natin po ito ng Sunday ng 8 a.m. Gagawin po natin. Kung gusto nyo matuto ng hermeneutics, the interpreting the Bible, ng apologetics, defense, at ng homiletics, ng art of preaching, gagawin po natin sa batch 2. Okay po? Yung tinatapos ko lang yung batch 1, yung mga leaders natin na una. Pero kung gusto mong lumalim sa pag-aaral ng Bible, ito po yung gawin natin. Okay po? Amen? Ibig sabihin, ang tinatawag po tayo ni Jesus in crucified living. Ang mga Kristiyano po sa panahon natin ngayon masyadong comfortable. Masyadong komportable. Dadating lang sa church, di ba? Maliligo, tapos dadating sa church. Tapos uupo, may ganyan din siya, magusulat ng konti, uupo, tapos wala naman na bago. Ayaw po ni Jesus ng ganon. Ayaw po din natin ng ganon sa disciples. Okay? And I am encouraging you na maghanap na lang po kayo ng ibang church. Diba? Ngayon na kayo makita na ganyan, papaalis. Diba? Nag-aaway-aaway sila pag-aalis. Pero dito, hindi, balis na kayo. Baka hindi kayo dito lalago. Pero kung, di ba? Kung hindi nyo pa, kung alis kayo sa sarili ninyo, at hindi nyo pa nagagawa lahat, may alam nyo may pagkukulang kayo sa sarili nyo, kaya ganun ang sistema ninyo. Hindi ko po kayo paalisin. Ang encouragement ko po sa inyo is, magbasa po tayo ng Bible. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Okay? Kung meron po kayong encounter ng mga katuroan na medyo controversial, magtanong po kayo sa akin. Okay po? Sa biyaya ng Panginoon, sasagutin po natin yan. Kasi meron mga gospel ngayon na kamukha din ng gospel natin. And winaringan na po tayo dyan ng Apostol Pablo. Okay? Na kung sino man magturo sa inyo ng gospel na salungat sa tinuturo ng mga apostol, yan man ay tao o anghel. Okay? Let that person be cursed. Sabi, pinaparaphrase ko lang. So ngayon, ang tanong po natin ngayon, kasi yung same crowd na sumigaw ng Hosanna in Palm Sunday, it's the same people who shouted, "Crucify Jesus," nung nakasa cross na siya. Ngayon, ang tanong natin ngayon is, will you follow Jesus? Isulat niyo po ito. Will you follow Jesus when it's celebrated or when it's costly? Saan po dun sa dalawa? When it's celebrated or when it is costly? Will you follow Jesus when it's celebrated or when it's costly? Yan po ang tanong sa inyo. And number 3 po, sige, dire-diretso natin to. Sensya na kayo ha.
Konti lang itong passages na to, pero sobrang importante kasi ng verse 24. Sa last part tayo ng verse 24, and follow me. Okay? Kaya ang point number 4 pa natin is called follow. So that niyo po, number 3, follow. So following Jesus is not partial, it is total. Ngayon po, gusto kong maunawaan ninyo na ang pagsunod kay Jesus ay hindi 50-50. Alam niyo po yun, ang kanang paa niyo ay nasa church, na kay Jesus, ang kaliwang paa niyo ay nasa kamunduhan. Hindi po pwede yun. Okay? Hindi po pwedeng partial ang pagsunod kay Jesus. Hindi pwede. Isusuko ka. Tama po, yan ang nakalagay. Ayaw ni Jesus ng lukewarm. It is either mainit ka or malamig ka. So ano pong ibig sabihin ng follow? It means, medyo napadaan ko na po ito kanina, align your life with His direction. Align your life with His direction. Pangalawa, you submit to His authority. Magsasubmit ka kay Jesus kung anong gusto niyang ipagawa sa iyo. And ito po yung pinaka-importante sa lahat. You trust. Bin mo sa katabi mo, trust. Trust His path even when you don't understand it. Magtiwala ka daw sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan kung saan Kanya dinadala. Alam niyo, medyo naririnig ko na ito simula pagkabata ko growing up in the church. Pero iba pagka na-experience mo siya first hand. Iba pag na-experience mo na, may plano ako Ito yung plano ko sa buhay ko, Lord. Anong plano ko dati? Okay. Dahil gusto kong sundin si tatay. At tatay talaga sa pinakamalapit na kontraktor na nakita ko at foreman, linchman. Kasi wala daw, hindi daw siya foreman, linchman daw. Sabi ko, sige, susundin ko yung gusto niya, maging engineering ako. Pero yung gusto ni tatay para sa akin at yung gusto ng Diyos para sa akin magkaiba. Pero binubuo ko yung plano ko sa buhay ko base sa gusto nila para sa akin, ng mga kapatid ko, mga kapamilya. Sige, sabi ko, okay, mag-engineering ako, tapos pagtapos mag-masteral ako sa structural, yun yung plano ko sa buhay ko. Tapos hindi pa rin yung plano ng Diyos Nakapagtapos pa rin naman ako, pero sa Bible school, tapos ngayon nagma-masteral ako, pero sa Bible school din. Ganun pa rin. Okay, malapit pa rin sa plano ko, pero iba yung pinagdadalan sa akin ng Diyos. Ngayon, ang tanong, dito sa span na to, ng pag-struggle ko sa sarili ko, kung ano ba talaga ang gagawin ko sa buhay ko, saan ba talaga ako pupunta. Alin ba dito sa dalawa to yung gagawin ko? Grabe yung struggle nito. Yung pakikipagtalo ko sa sarili ko kung ano yung gagawin ko sa dalawa. Okay? Kasi, pagkakatiwalaan ko ba ang Diyos sa path na ito na dinadala niya sa akin? Kasi ito kaya medyo natatawa kami ito nakaraan. May isa kami kasama sa UAJF na ngayon magka-college siya. Hindi niya alam kung ano, hindi ka na nag-drop yung pangalan niya. Sa mga mga youth, alam naman nila. Sabi ko, ganun din, parang katulad sa akin. Sabi niya, mag-engineering din daw siya. I have nothing against engineers. Maganda kung tinawag ka ng Diyos maging engineer. Tama? Kasi majority ng mga nag-college dito, engineer unang kinuha. Si Dave, napunta sa Bible school. Siya, engineering pa rin ngayon. Tinawag siya yata ng Lord, maging engineer talaga Pero karamihan sa kanila, electrical, tama? Sama-sama sila sa campus nun. Ngayon, may isa kaming kasama, sabi ko sa nilulungo ko siya kasi nag-open siya sa akin Sabi niya, alam niya daw, tinawag siya ng Lord magpastor. At alam ko din, kasi pinakita ng Diyos sa akin in-impress ng Holy Spirit sa akin na pagkatawag siya magpastor. Ngayon sabi ko, anong plano mo ngayon? Magka-college ka na. Sabi niya, hindi, mag-i-engineer po ako kasi sabi ng tatay ko, para daw makatulong ako sa church. Ngayon, nag-flashback yung buong buhay ko. Kasi yun yung sinasabi nila sa akin dati. Di ba? Na mag-engineer ako kasi para makatulong ako sa church. Natawa ako nung sinabi niya sa akin yung mga salita mo. Kasi nung patunayan ko, hindi naman pala ako yung tutulong sa church. Ang Diyos pa rin ang tumutulong sa church niya. Nagpo-provide naman pala ang Diyos. Nagpo-provide po ba ang Diyos sa disciples? Tama? Ang issue dito is, sinunod mo ba kung ano yung plano niya para sa buhay mo? Tama? Dito sa church na to, ang dami dito may pagkatawag maging pastor. Pero hindi lahat tanggap na yun. Hindi lahat tanggap na Meron mga talaga na yun, tulad ni Dave, natanggap na niya.
after all these years. Diba, malapit na graduate. Malapit ka na, no? Tapos ka na. Napadala na siya sa Iran. Kasi yan ang kontrata niya sa PMI. Tapos niya, napadala siya sa Iran. So, kung makabalik ka pa dito, kung babalik ka, matanggapin ka naman namin ulit sa City Disciples. Babalik ka naman. Balikan nakakabalik. Hindi ka na makabalik eh. Sa Iran kami mapadala? Hindi po. Hindi. Cambodia. Iraq, Cambodia. May balala din dun eh. So, nagigera din dun eh. Okay? So ngayon po, following Jesus, kailangan po natin maunawaan that admiration is not discipleship. Okay? Admiration is not discipleship. Ibig sabihin, pwedeng maging malapit ka kay Jesus. Culturally, katulad natin, we are a Christian culture, nation, pero you can still be close to things about Jesus, pero hindi mo naman talaga siya sinusunod. As some people are, kahit dito sa church na to. Hindi po tumatawag si Jesus ng fans. Ayaw po ni Jesus ng fans. Ang hinahanap ni Jesus ay followers. Okay? Followers. Tagasunod. Number 4. Dalawa na lang po ito. Ito na yung mga bagong verses. Pero papasukan natin ito ng konti. Kasi in verse 25 and 26, number 4, lose your life. Lose your life. Verse 25, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what should a man give in return for his soul? Ngayon, ine-explain ni Jesus kung bakit essential yung denial. Kasi kanina, medyo mabibigat yung tatlong yun eh. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Tama po? Gusto ko paalala niyo yan. Okay? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Yan ang sabi ni Jesus. Ngayon, ine-explain ni Jesus bakit importante itong tatlong to. Bakit importante yung denial, yung taking up the cross, and yung following Jesus. Ngayon, nag-present si Jesus something that is called a paradox. Alam niyo ba yung paradox? Okay, ito yung paradox na to. Anong paradox yung sinabi ni Jesus? Kapag ka you cling to your life, okay, kapag ka hinawakan mo yung buhay na yan, you will lose it. Mawawala yan sa'yo. Ngayon, ang sabi ni Jesus, it is paradoxical, kapag ka naman, if you lose your life para kay Jesus, you will find it. Magkabaliktad na po. Tama? It is paradoxical. Magkabaliktad sila. Hindi po ito poetic language. This is actually a spiritual law. Kasi itong batas ng Espiritu, makikita natin, i-expose natin ni Jesus yung illusion of control. Kaya kung babalik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina, na halimbawa, pinili mo itong daan na to para makatulong ka sa church. Iniwala ka sa akin, lalo ka maghihirap. Iniwala ka sa akin. Lalo ka maghihirap. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod kay Jesus. Ang sinusunod mong daan, yung daan mo para sa sarili mo. I have proven it and I have seen it sa mga disciples na nakasama ko. Okay? Sa mga tao na nakasama ko. All these years in the ministry. Kapag ang ginagawa nila ay pangsarili nila, lalo silang napapalayo sa Diyos. At karamihan sa kanila, lalo naghihirap. Tama po? Sa mga nakaranas dito mag-backslide. Tama? Tama? Amen? Amen. Pag lumalayo tayo kay Jesus, lalo tayo naghihirap. Pero, kapag ka sumunod ka kay Jesus, kahit mukhang walang pera sa pupuntahan mo, maniwala ka sa akin, magpaprovide ng Diyos. Tama. Tama? I have proven it in my life. Ngayon, ito po yung tinuturo dito ni Jesus. Ano yung ibig sabihin ng word na life? Kasi sabi ni Jesus, if you lose your life for my sake, you will find it. Ang tinutukoy po dito ay yung kabuuan ng pagkatao mo. Ano yun? Yung identity mo, yung purpose mo, at hindi natatapos doon, yung eternity mo. Yung identity mo kung sino ka talaga. Yung purpose mo kung saan ka tinawag ng Diyos. And yung eternity mo kung saan ka mapupunta pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito. Lahat yan. Yan ang sinasabi ni Jesus dito ng life. Ngayon, pasensya na po kayo, bibigyan ko kayo ng assignment. Gusto ko po na basahin nyo araw-araw itong passage na to. Lalong-lalo na po itong 25-26. Ngayong buong linggong ito. Kung gusto nyo i-memorize, maganda. Kasi madali lang po ito i-memorize. Gusto ko na i-memorize nyo siya with your heart. Maunawaan nyo itong passage na ito. Yung sinusulat po ninyo sa inyong mga notes, balikan nyo po ito bukas.
sa Tuesday, sa Wednesday, sa Thursday, sa Friday, hanggang maunawaan niyo po kung ano yung sinasabi ni Jesus dito na buhay. Kasi very paradoxical to. Okay? Ngayon, itong mga sinasabi ko po ngayon, i-evaluate niyo ito sa buhay ninyo. Habang binabasa niyo siya. Magnilay-nilay po, don't just take these things from me. Okay, kahit ako pinagkatiwalaan ng Diyos pagpastor sa inyo, yung application nito sa buhay ninyo maaaring maiba sa akin. Kasi magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Pero gusto ko po basahin niyo siya, tingnan niyo kung ano yung buhay ninyo, sino ka ba, ano yung identity mo na binigay sa iyo ni Jesus, ano ba yung purpose mo, saan ka ba niya tinawag, at saan ka ba pupunta in eternity. Evaluate niyo to, okay? This is an assignment for you. Ngayon na kayo makakarinig sa akin na may assignment kayo in this church, okay? Parang klase lang. Kasi ina-expose to ni Jesus ngayon eh. And then nagtanong si Jesus ngayon, one of the most penetrating questions. Isa sa mga bagay na kailangan mapatanong ka pag tinanong ka ni Jesus. Anong tanong niya? What will it profit a man if it gains the whole world and forfeits his soul? Ngayon, personal na to. Ngayon, ang tanong ni Jesus is, ano mangyayari sa buhay mo? Halimbawa, okay, sinundot mo yung plano mo sa buhay mo. Nag-gain ka ng success, kung ano man ang definition mo ng success, iba-iba po tayo eh. Kung ang definition mo ng success, eh, madami kang pera, nakagraduate ka ng ganito, nakapag-master ka, nakapag-doctorate ka, ano man success na yan. Okay, pagpalagay natin nakuha mo lahat ng plano mo. Pagpalagay natin, madami ka ng pera, you have wealth, hindi ka na nag-iisip kung gagastos ka ng ganito. Wala kang pakialam kahit tumaas yung gas. Di ba? Kasi meron kang pambili ng gas. Kahit na ang mahal na ng gasol, okay lang, marami ng pera. Pagpalagay natin, nandun ka sa kalagayan na yun. Pagpalagay natin, nasikat ka din. You have influence. Kilala ka, marami kang followers sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, millions of followers mo, okay? Pagpalagay natin that you have recognition, pinapatawag ka sa mga lugar para mag-speak, okay? Na-recognize ka ng inyong mayor, na-recognize ka ng bansang Pilipinas, pinatawag ka ng presidente para i-recognize. Pagpalagay natin, meron ka ng apat na to. Meron ka ng lahat. You gained everything that this world could offer. You have attained everything na pwedeng i-attain sa lifetime mo. Ngayon ang tanong ni Jesus is, what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Katapos ba ng lahat ng yan, wala na bang kasunod na buhay? Lahat ba na na-attain mo, madadala mo pag namatay ka? Yung pera, followers, success, yung recognition. Kung dumating ang panahon na singilin ka na ng buhay na ito, madadala mo pa rin ba yung mga bagay na yun? Yun ang tinatanong sa'yo ngayon ni Jesus. What will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Baka kasi mali ang priority po natin sa buhay na ito. Hindi ko sinasabing mali na i-pursue ninyo yung trabaho ninyo, magpayaman, ano naman ang mga businesses na ginagawa nila lakaran ninyo. Pag-pursue ninyo sa master ninyo, katulad ko, nag-master ako ngayon, sa pag-aaral ninyo, sa college. Pero ang tanong ng Jesus is, tama ba yung priority natin? Tama ba yung priority ninyo na yung mga bagay ba na inuubos mo yung panahon mo pag namatay ka, halimbawa, namatay ka mamaya maglabas? Dadala mo pa rin ba sila pag namatay ka? O baka nine-neglect mo yung mga bagay na dadalahin mo pag nawala ka sa mundong to? Nadadating ka sa dulo ng buhay mo at bigla ka magkakaroon ng pagsisisi sa dulo ng buhay mo na sana pala iba yung ginawa ko. Gusto ko na mag-isip kayo ngayon po eh, ngayong umaga na to. Gusto ko na isipin nyo to eh. Gusto ko na isipin nyo to ng malalim ngayong buong linggo na to. Na, tama ba yung priority ko sa buhay ko? Sige, nag-aaral ako. Nagtatrabaho ako, nagpapayaman ako, nag-aaral about businesses, mag-training ko, ano man ang pinag-aaralan mo ngayon. Pero, mas madami ka bang inuubos na oras sa mga bagay na yun kaysa supposedly sa mga bagay na panghabang panahon. Eternal things. Yun po yung sinasabi ngayon ni Jesus, tinatanong niya po sa atin ngayon. Hindi ko po ito tanong sa inyo.
Si Jesus po nagtatanong sa inyo nito in verse 26. Kaya sabi ko sa inyo, basahin niyo po ito at nilay-nilayin ninyo kung gusto niyo pag-post on your Facebook sa mga realization ninyo para ma-encourage yung ibang mga tao o kaya isend din nyo sa mga kaibigan nyo. Just think about these things. Kasi maraming mga tao na reject si Jesus outright. Nakapagkasya na siya lang sila na reject nila si Jesus. At they choose to keep control. Pero, Jesus makes it very clear na hindi mo pwedeng i-save yung buhay mo and follow Him at the same time. Ano yun? Hindi mo pwedeng i-pursue yung mga bagay sa mundong ito and follow Him at the same time. Baliktad yung priority natin. Hindi ko sinasabi na iwanan mo yung business mo, hindi. Sinasabi ko, sino ba yung priority mo? You can follow God and do those things, pero dapat mauna lagi si Jesus. Tama? Amen? Kailangan mauna pa rin yung relationship mo sa Kanya. Bago yung mga bagay na ginagawa mo sa mundong ito. Kaya ka hindi binabless ng Diyos eh. Ang tingin lang kasi natin kay Jesus, blessing pag maniwala ka sa akin. Just take it from me. Unahin mo si Jesus. Magugulat ka sa blessing na dadating sa amin. Amen. Pangako yun ni Jesus. Matthew chapter 6. Ano ba ang sabi? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Amen. Matthew 6:33, tama mo ba ako? Baliktad kasi yung priority natin. Sinasabi ni Jesus dito. In Matthew chapter 16. Holding on. Baka kasi kumakapit ka sa mga bagay na nagbibigay ng cost o it is costing your soul. Imbis na maging maayos yung espiritu mo, maghuhulog ka sa mga bagay na sumisira sa espiritu mo. I had to give up a lot of things. Sa mga bata dito na mahilig sa games, kilala niyo ako, tama? Kilala niyo ako. Ibang laro yan. Puso ka naglalaroan yan. Pero sa mga mahilig dito sa games, lumaki ako sa games. At kinukonsinti ako na yung aking magulang. Ang aking tito, si tito na walang bantay sa shop. Diba? At cutting kami doon, buong section, nandun kami sa ano. I have spent my life playing these games. Pero ang tanong, madadala mo ba yung rank mo pag nakatay ka? Palagay natin na nasa pinakamataas na rank ka na sa buong mundo, it's nabangga ka. Hindi ka nag-rapture. Tatanungin kami sa langit, anong rank mo? Ay hindi. On, baba. Kung sa idol ka, hindi, baba. Ancient pataas lang, pwede. Patay tayo dyan. Diba? Mali yung priority. Okay? Baka kasi nag-hold on ka, masyado mong inuubos yung panahon mo sa mga bagay na yan. Kaya sinasabi ko bang masama mag-games? Hindi naman. Okay? Kasi from time to time, nagbabahilan pa rin sila. Ako, nag-alert pa rin ako paminsan-minsan. Pero ang tanong is, sino ba yung priority mo? Baka minsan, dyan na nauubos yung panahon natin, hindi ka na nakapagbukas ng Bible, hindi ka na nakapanalangin. Diba? O tagalin natin sa games kahit sa iba, sa mga iba yung pinagkakaabalahan, ang pinagkakaabalahan, scrolling, diba? Ano pinagkakaabalahan yung TV. Mas kilala mo pa si, Vice Ganda kaysa sa title, diba? Mas alam mo pa yung mga issue sa social media, anong bagong issue ngayon? Saan pa nakakala? Bagong issue? Mas updated pa kayo sa issue kaysa sa issue ng Bible. Number 5, this is the last one. The King is coming. The King is coming. Ganda ng bagong libro ni John Bevere. Ito yung title. The King is coming. Nire-release pa lang eh, medyo mahal kaya hinihintay ko pang mag-ipunan ko muna. The King is coming. Verse 27, 28. The Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father, and then He will repay each person according to what he has done. Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death
until they see the Son of Man coming in His kingdom. Ngayon, tinanggal ni Jesus yung mata nila in what is happening in the present into what will happen into the future. Eschatology na po ito. This is the topic about the end times. At ngayon, ang sinasabi ni Jesus, ito po ang sigurado tayo na mangyayari in the future. Okay? The same Jesus who was rejected, who carried the cross, and who was misunderstood, who died on the cross at pinahirapan, will return in glory. Babalik po si Jesus in glory with His angels. Kung bumaba si Jesus 2,000 years ago in flesh as a servant, He will come back as a king with a sword, with all His army. Amen. And when He comes, hindi niya tatanungin kung ano yung opinion mo tungkol sa Kanya. Hindi niya tatanungin kung sino ba siya. Who do you say that I am? Hindi niya na yun tatanong nun. Kasi naitanong niya na yun sa atin. Pagbalik po ni Jesus, He will render judgment. Sabihin mo sa katabi mo, judgment. Kasi ibig sabihin, tapos na yung panahon ng paghahanap mo at pagtatanong kung sino dapat si Jesus. At parating na ang panahon that He will judge all of humanity. Lahat ng buhay will be evaluated. Lahat ng desisyon, it will be revealed. At lahat ng allegiance will be exposed. Kanino ba belong yung buhay mo? Yung mga tinatanong natin kanina. It will all be exposed. All these answers to these questions will be exposed. And this means, ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang para sa panahon natin ngayon. Kung hindi, it is also for the end times and for the eternity to come. Amen? Amen. Kaya ang pagsunod kay Jesus should be our priority because it is eternal. Amen? It has eternal weight. It is about eternity. Yung feeling natin ngayon mabigat, it is very costly. Lord, ang hirap naman sundin itong pinapagawa mo. Mabigat bitawan yung mga pinapabitawan mo. Pagbalik ni Jesus, hindi na ito mabigat. Manliliit lahat ng yan. Pagbalik ni Jesus. And if you understand what Jesus did on the cross, manliit na dapat yan ngayon pa lang. Okay po? Yung feeling natin ngayon na worth it yung mga ginagawa natin ng mga kalokohan na pinagkaaksaya natin ng panahon pagbalik ni Jesus, hindi na worth it yung mga bagay na yan. Sana magising kayo sa nangyayari ngayon sa mundo kung gaano kamahal ang gas. Tama po? We take these things for granted because ano mo po, this is the signs na malapit ang bumalik si Jesus. At sa pagbabalik niya, lahat ng mga bagay na pinahahalagahan natin, yung sasakyan mo, di ba? Yung cellphone mo, ano pa? Yung mga relationship na meron ka na hindi mo dapat gawin. Yung bahay mo, yung pinagkakabalaan mo, lahat ng yan, mawawala ng saysay pagbalik ni Jesus. Because He will come in judgment of the world. And Palm Sunday, the crowds that shouted Hosanna, who days later shouted Crucify, they celebrated Him when following Jesus was easy, but they rejected Him when they understood the cost. Ngayon sa atin po gusto kong baliktarin ang mindset po natin in following Jesus. You have to follow Jesus even kung gaano man po kalaki yung cost niyan para sa atin. Because He already paid the cost para sa ating lahat. At lahat ng yan manliliit pagbalik ni Jesus. And He is coming back soon. Amen? He is coming back soon. Everyone who is connected with the Holy Spirit knows that in their spirit that Jesus is coming back soon. Hindi po ito yung panahon para magpabanjing-banjing pa tayo, para makakalokohan pa rin gawin natin, para magpapetex-petex tayo. This is not the time for that. This is the time to spread the gospel and follow Jesus. Amen? This is the time. Ilan pa bang preaching ang kailangan yung marinig? Marami dito tumanda na in the church hearing these preachings, but your life still not changed. This is the time to be transformed by the renewing of your mind. This is the time to be spreading the gospel, to tell your friends that Jesus is coming back. This is the time to move. This is the time to deepen your relationship with the Lord. Hindi
ito yung panahon para magpa-petics pa tayo in our relationship with the Lord. Amen? And if you understand what I am saying, at ang i-reveal sa inyo ng Diyos ngayong buong linggo ito sa pagbabasa nyo nitong pinapabasa ko sa inyo, niwala ko yung mga upuan na yan, hindi na yung bakante sa kasunod. Kasi hindi na lang yung mga leaders ang kikilos, kayo mismo kikilos na din. If you understand, and if you will understand these things, sa kasunod na linggo na to, I believe that you will be bold in the name of Jesus. Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa in your spirit to spread the gospel. Ang temporary enthusiasm po sa pag-spread ng salita ng Diyos is not the same as true discipleship. Ang totoong discipleship po ay ang buhay na araw-araw sumusunod sa Panginoon Jesus. Alam niyo po yung denying yourself, taking up your cross and following Jesus, it is a daily activity. Daily activity, araw-araw po yun. For the past 3 years, I have been meditating on this every day. Deny yourself, take up your cross and follow. Dito po ako, minute ni Jesus ng totoo. I have known Jesus since 2004. I have known Jesus since 2004, pero ito lang pong last 3 years. Ako totoong sumunod kay Jesus. At may I just remind you, 7 years na po akong pastor ng City Disciples. Pero hindi ko naintindihan si Jesus dati kahit nagpapastor ako. Alam mo, gawin yung mga programa, yes, magaling tayo magpakam, magaling tayo tumugtog. Pero yung totoong pagsunod kay Jesus, may kailangan ka ng isupo. Itong sinasabi dito. 3 taon pa lang po akong nagpa-practice nito. At kung meron sa inyo na malayo pa din dito sa katotohanan nito, this is the time. This is now the time. This is the day that is supposed to be your starting point. Sabihin mo nga sa katabi mong starting point. Ayaw na ni Jesus na attend ka lang ng church. Gusto ni Jesus na ikaw ang maging church and that you spread the gospel and follow Him every day. May po tayo lahat. Let me pray for you.